Alright, Filipino reaction. Okay, reaction video muna tayo mga kaibigan dito sa celebrity news na nangyayari ngayon. Na eto na nga, Coco Martin nagsalita na. Nagsalita na ng mga bagay-bagay at mga pangyayari sa kanyang buhay. Ito na. Sinumpa ako talaga ng ABS, honestly. Sinumpa mo Sinumpa ako ABS? talaga. Kasi ang sakit eh. Di ba yung ang baba ng tingin sa'yo, tapos ikaw ang taas ng respeto mo sa trabaho mo. Ganon. Bigla ako nagpa-drug test. Kasi lahat ng artista, lahat ng mga... Oo nga, ba't ka nagpa-drug test? Yung nag-positive. Ano sabi ko? Hindi ka po pwede magtrabaho. May nag-positive. Ang pinaka kasi ayoko yung nagtatrabaho ka para sa vision mo. Kahit magtampo ka pa sa akin. Siyempre, masyado nang kalat sa marami na matulungin ka. Yung iba, iniisip nila, kailan o tatakbo ba sa politics someday si Coco? Inaalok na ako, natatakbo ko ng konsehal. Konsyal. Sa iba yung kakalkalin talagang buhay mo. Alam mo naman po na kinakalkal ang buhay mo. Celebrity ka, tatakbo mo, konsyal lang. Dapat mayor. Pero buti nakikip mo siya. Kasi amin ko na sa posisyon ko ngayon, Ito na. Ito na ha, mga kaibigan, live na live. Ugi Diaz in-interview si Coco Martin. Pupunta ako ng warehouse, ng factory, ng sampalok, maghuhugas ako ng pinggan. Meron ka bang tanong sa isip, ba't ko ba ginagawa to? hindi mo maiwasan, tao ka eh, di ba? Kasi syempre dumarating kayo sa dami ng ginagawa ko. Di ba? Kasi hindi lang naman ito ginagawa ko, ako pa ang buong batang Quiapo eh. Hindi ko tatanong na bakit ko ginagawa to. Ang natanong ko, ba't ko pa ginagawa to sa dami ng ginagawa ko? Kumbaga, ba't ko pa sinisiksik, di ba? Pero sabi ko sa sarili ko, siguro mayroon akong nakukuhang happiness and fulfillment na alam ko na pag-arte lang bilang artista, napakahirap na. Pangalawa, pag-direct. Pangatlo, pag-conceptualize. Pang-apat, pagsusulat ng lines, di ba? Tapos yung pinasa sa akin yung pagiging producer at line producer. Ayan na, anim. Anim ang katawan ko sa Batang Quiapo. Sabi ko, bakit yung sa probinsya hirap na ako, hindi pa ako producer at line producer. Tapos ngayon, sa Batang Quiapo, ako pa ang producer at line producer. Parang mas lalo ko pang pinahirapan. Pero, Ibig sabihin, ikaw lahat. nung magpas na ako ng isang taon, alam mo kahit nakapikit na ako, kahit nakaano na ako, kabisado ko na siya. Wala na minamani-mani ko, ginagano ko na. Ganon. To tell you honestly, Coco, and I know marami rin nagsasabi sa'yo na even Ma'am Charo Santos believe na believe sa'yo, Ann Curtis, pero nariringgan ko sila na brainy si Coco pagdating sa paggawa ng mga eksena. So, yung iba nagtataka pa, paano ginagawa ni Coco? On the spot, sa set mismo, kaya niyang bumuo. Siyempre, hindi namin mananakaw ang utak mo, Coco. Pero, saan ba Hindi ko galing yan? na eh. Dati sinasabi lang gano'n. Kasi may gift ka. So, Komersyal mula kay Cardo Look at one of Talisay. this winter's MVPs, At tanggol. the Ripzone Weekend Puffer Collection. Starting off the weekend right is the Okay, continue. Diba? English eh. Ito mang gift yun. Hindi ko nga naintindihan yung gift na yan. Diba? Parang, hindi ko naman maintindihan. Ibig sabihin talaga. Gift akala ko regalo na. Ibig sabihin meron ka na. Tapos ngayon, ito na. Nung nag-BQ na ako, actually doon ko na siya na. Sabi ko siguro, ito yung gift ko. Kasi minsan, kahit ituro mo, kahit sabihin mo, iba kayo ng interpretasyon. Hindi ko sinasabing pangit o mali. Pero iba kayo ng thinking. Iba kayo ng understanding. Iba kayo ng take dun sa... Honestly, mas chill ako ngayon eh. Mas ano na ako ngayon. Kasi sabi ko nga, ang haba kasi nung pinagdaanan ko sa Correct. probinsya. 7 7 years. years. Eh. Oo. Diba? Saka napakahirap. Eh ngayon, sabi ko, yung lahat ng mga natutunan ko, ngayon parang alam ko na i-manage yung expectation ko, di ba? Na hindi lagi kung ano nasa isip ko, dapat 100% lumabas. Ay, 30% lang, okay na yan. Depende lang kapag may kalaban. Oo. Ganon. Di ba? Pag alam Ganon. ko merong kailangan itayo ko yung show, 100% teka lang. Ako yan. Ako muna tatawi. Oo. Pero pag alam ko yung normal lang, sige, okay, may kamali, okay lang. Maraming katapat na parang tinatapatan yung show mo, pero ang ending, natatapos yung show nila, nakatayo pa rin yung show mo, patuloy pa rin. Siguro sabi ko nga kay GN, sabi ko, ang swerte kasi namin, collab ko namin. Hindi ko naman na, sabi ko, kasi ang probinsya at Batang Quiapo, wala kasi siyang kwento. Wala siyang kwento, nakita mo ko sa, kaya kahit saan ko siya dalhin, sinasalo lang ng viewers. Pero nung umpisa, pero wala akong gitna at dulo. Kasi sabi ko nga, paano aabot ng isang show ng 7 years? Di ba? Alam mo naman, pag gumagawa tayo ng teleserye, pag ano, alam mo lang kung saan pupunta ang kwento, saan ang journey. Ako kasi, ang dali kong ikabig. Ang dali kong manipulate. Okay. Sabi ko gano'n, bagsak yung plot nito, kabig na agad tayo. Kumbaga, nakabisado ko siyang drive-in. Alam ko na. Saka, medyo meticulous ako pagdating
talaga sa trabaho. Hindi sa akin ito pwede yung pucho-pucho. Di ba sinasabi nga iba? Sabi niya, masungit ka ba sa set? Sabi niya, may tik ka ba? Sabi ko, oo, tatrabaho kasi ako. Hindi naman ako nasa set para maglaro. At lagi ko sinasabi, kahit kanino, every second sa nandiyan tayo, binabayaran tayo. Kaya ako, ito yung mga ano ko sa set namin. Hanggat maaari ayoko nakikita yung may nagsi-cellphone. Yung naglalaro. Dahil nagtitake, tapos naglalaro ng cellphone. Sabi ko, binabayaran tayo ng kumpanya. Kung ikaw ba ang boss, matutuwa ka ng tao mo, naglalaro-laro lang dyan. On the Ganon. Ibig sabihin sa iyong set, pag may naglalaro ng cellphone, tanggal agad. Hindi naman. Okay, warning muna. set On on the set, pwede sa end. pwede sa set, pag artista, di ba? Pero yung mga, yung para bang 100% hindi nakafocus na, sabi ko, ayoko yan. Pangalawa, Ibig sabihin, trabaho. Okay, diba, continue lang. gusto ko sa lahat naka-uniforme tayo. Para may representasyon ng kumpanya. Pangatlo, dahil sabi ko nanggaling ako sa talent, gusto ko kahit paano yung mga talent, may tent na, saka may upuan, saka may lamesa. Talaga. Oo. Tapos sabi ko, dapat meron na rin sarili portal para hindi naghahalo yung artista sa mga talent. Sabi ko, kahit hindi naka-aircon, okay lang yan. Basta kasi sabi ko dati naalala ko, nung pag-talent ka, dumating ka na maaga, wala pang setup, tulog ka dyan, di ba? Pag umulan, maghahanap ka kung saan kasisilong. Pag maaraw, hanap ka ng puno. Na-experience mo yan. Di ba? Ganon. Totoo, ganun talaga. Hindi mo, Walang dingding yung lona lang na. hindi mo maano dahil wala naman talagang budget, wala naman talagang pera ang hindi man masisisi ang mga producer. Tapos gusto ko, ito yan, meron tayong merienda. Sabi ko kahit na kaya galing ng lunch, di ba? At least magtungtong ng 3 p.m. Kahit pansit lang, di ba? Hindi naman kailangan bonggang-bonggang kahit banana ko lang. Basta yung kahit pitawid lang na, yun yung mga ano namin. Tapos ito nga, bigla ako nagpa-drug test sa set. Oo nga, ba't ka nagpa-drug test? Kasi naniniwala, hindi wala ka dito. Naniniwala kasi ako na kung seryoso ka sa trabaho mo, dapat naka-align ka. Dapat lahat ng qualification, dapat tama ang pag-iisip mo, tama yung physical ano mo. Diba? Hindi ko pwedeng, ang pinaka kasi ayoko yung nagtatrabaho ka para sa vision mo. Gusto ko nagtatrabaho ka para sa future mo at sa family. Kasi kung may halong kalokohan yan, may halong drugs yan, out. Kahit magtampo ka pa sa akin. Kaya nagulat lahat ng artista, lahat ng mga Production. lahat. Gusto ka nagulat sila. Bigla akong in-announce. Sabi ko, after 2 months yata, binigyan ko sa 2 months. Belton date, sabi ko gusto ko lahat nagpa-drug test. Ay, ganon. Ibig sabihin, talagang, okay. Yung artista. Lahat. Parang ang mindset ko, Gina. Nagtatrabaho ko eh. Di ba pag nag-apply ka naman ng trabaho, requirements yun eh. Kukuha ka pa nga ng NBA, saka barangay clearance, saka police clearance, saka drug test eh. Ganun din tayo. Di ba ganun lang naman yung sabi ko kung seryoso ka at mahal mo trabaho mo, aalagaan mo yun, iingatan mo. Like kunyari ito, dapat ito yung maiiwasan. May nag-positive, di ba? May nag-positive. Ano sabi ko? Pag negative ka na, bumalik ka na. Hindi ko sinasabi na tanggalan ko sila ng trabaho. Pero tinuturuan ko, hindi ka po pwede magtrabaho na may ibang May bisyo ka. Hindi ko ina-out. Lahat naman tayo may kakamali. Wala namang perfecto. Pero gusto ko lang yung mindset mo. Alam mo, pag nagtrabaho ka dito, seryoso ko. Naghahanap buhay tayo. Hindi ito yung parang, di ba, racket lang. Siyempre yung iba, dahil bata ako di ba, baka mawirduhan, mahigpitan. Gusto ko sabihin, nandito kayo sa bahay ko Kasi tinuturing siya ng bahay ko. Ito yung rules ko. Kung hindi mo gusto yung rules ko, baka hindi tayo swak. Yun lang naman ako Kahit naman ako pag iba ko, kunyari dumating pagkakataon, ikaw ipoproduce ka rin, kinuha mo ako. Kung ano yung rules mo, susunod ako sa rules mo. Ganun lang naman yun. Ay wala naman ako, hindi mo ako ipa-power trip na ako. Gusto ko ganyan. Wala naman ganun. Kung ano lang nakikita kong basic na dapat na nakukorek sa sitwasyon ng ano natin. Kasi sabi ko nga, kahit na maliit na production kami, ito na siguro yung chance na dahan-dahan, step by step. Meron na bang artista o maraming artista lumalapit sa'yo na sa ko ito isasaksak? Nakikiusap sa akin Yung totoo, hindi mo naman maiiwasan yun. Pero sabi ko nga, hindi ako nagkukumit. Pero wala pa akong isang inuuhan ko at hindi ko pinasok. Kasi lagi kong inaano na parang, mas mapapahiya ako na pinasok lang kita for the sake na dahil kailangan mo. Oo. Kasi bakit binibigyan kita ng importansya Kaya nag-aanap ako na hanggat maaari kumikikreative ako. Minsan nga natatawa sa akin yung mga director Kasi minsan kahit mga ito ano naman tayo. Yung anak ni Tito Rod Navarro. Pero napanood ko siya one time kasi basta in-interview siya. May nag-vlog kasi ng mga nag-interview ng mga dating mga artista, ng mga action. Siya ang in-interview dahil lang si Rod Navarro. Tapos natatandaan ko yung mukha niya. Tapos one time, nag-taping ako around, parang sa Araneta Ave. Umuulan pa yung palipat na ako sa Antipolo Nilapitan ako bigla. Sabi sa akin ganun, Drex, pwede naman ako makasingit. Namumukhaan ko siya. Komersyal mula kay Tanggol. Okay? Okay mga kaibigan, kung gusto nyo mapanood ng full na full itong interview kay Coco Martin ni Ogie Diaz, ay pumunta lang sa channel ni Ogie Diaz. Inulit ko, reaction lang video lang ito dito sa interview nila. Okay? Celebrity News. Kayo nang bahala
mag-comment. Okay, subscribe my channel. Don't forget, comment. Bye-bye. Masasabi ko lang dito, sa pag-interview nito kay Coco Martin ni Ogie Diaz ay wow na wow. Okay, hanggang dito at subscribe. Thank you. Bye-bye.